Hello, magandang araw po sa inyo. Ayan, another day, another vlog day. Be a blessing to others. Ayan, pumasok po pala ako. Ngayon ay pauwi na ako. Natapos ko na po ang aking 12 hours na duty. Siya nga po pala, dito po sa Amerika, lalo na dito sa aking pinapasukan na ospital, kami po ay nire-require na pumasok ng 3 beses sa isang linggo na tig 12 hours para po kami ay maging isang full-time na employee. Ano po ba ang ibig sabihin ng full-time na employee? Pag po ikaw ay full-time na employee, ikaw ay may mga benepisyo. Ang mga benepisyo na iyon ay maaari mong gamitin sa iyong pagtanda. Ang una po doon ay aming health insurance, medical insurance, meron kaming vision, at saka yung dental. Nagbabayad po kami, pagkatapos may kahati po na binabayaran ang aming employer. Tapos din po, meron kaming paid time off na pwede kaming magbakasyon pero may bayad. Dito po sa pinapasukan ko, may match po ang employer namin sa aming 403k o kaya yung iba naman ang tawag nila is 401k. Depende po yun kung saan ka nagtatrabaho. At syempre, kagaya din dyan sa Pilipinas, meron tayong SS at saka Medicare na kinakaltas din sa ating sahod. Syempre, alam nyo naman ang SS, di po ba? Para po iyon sa ating pensyon, para sa pagtanda natin kahit papano, meron tayong nakalaan. Hindi man malaki, pero kahit konti, meron tayong magagamit sa ating pangangailangan. Kaya yun po ay depende po sa inyong sahod. Kasi yung porsyento po na yon ay nakadepende sa bawat paycheck po natin. Or paycheck po namin pala. Mas maganda kung mas malaki ang kinakaltas sa'yo kasi balang araw kahit papano dahil syempre tataas na rin ang inflation. So, para makasuporta po sa ating pangangailangan pagdating ng panahon. Karamihan po sa mga nurses dito, hindi lang 3 araw kung pumasok sa isang linggo. Kagaya ko, pumapasok po ako ng 4 o kaya 5 araw sa isang linggo. Yun po ay nagiging overtime. Siyempre, dahil tataas ang aking income, natural po, tataas din ang aking tax. Sabi nga nila, the more you make, the more taxes they will take, di po ba? Kasi pag tumaas ang iyong kita, naiiba na ang bracket kung paano nila taksan ang iyong kinikita. Kaya po, ang pagtatax ay iba-iba, hindi po pare-pareho na ako ay magbabayad. Ikaw naman ay magbabayad din. Yun po ay depende po sa inyong kita, depende po sa inyong mga dependents, at depende din po sa pinapakaltas nyo sa inyong employer. Kaya po ang tax refund ay iba-iba. Siya nga pala, yun din namang part-time employee, meron din silang benepisyo. Pero mas konti nga lang kesa sa regular na employee. Ang isa pa sa nagustuhan ko, dito sa pinapasukan kong ospital dito, ikaw ang maglalagay kung anong araw mo gustong pumasok. Pwede mong pagdikit-dikitin ang araw para meron kang mas mahabang day off. Pwede kang pumasok ng 6 na araw, tapos pwede kang mag-off ng 8 araw kung gusto mo lang pumasok ng 3 araw kada linggo. Yun nga lang, syempre, basic pay lang ang iyong matatanggap. Kapalit naman nun, meron kang 8 araw na off. O diba, sino naman ang hindi matutuwa nun? Pwede ka nang mamasyal nang hindi ka kumukuha ng iyong bakasyon. At ang isa pa palang pinakagusto ko bilang isang nurse dito sa Amerika ay napakadaming trabaho. Ikaw ang mamimili kung saan mo gustong pumasok. Pwede kang travel nurse, kaya pwede kang mamasyal at magtrabaho sa iba-ibang states. Yan.
Hanggang sa susunod na vlog ulit. Maraming salamat. Thank you. Bye. Kung nagustuhan niyo po ito, please subscribe, like, and share. Maraming salamat.